was asked to do a job here in Davao. Sinadya. Sila ito sila na magkapon sa mga Samukon lang kung ang gabo. Samukon lang kung ang gabo. Madali bayaran ng isang tao para gumawa and a promise of a reward pag nagawa nila yung criminal activity. But on the other hand, dahil ugok talaga itong PNP chief natin and the BBM administration is very lenient on criminals right now. It encourages criminals to do these kinds of activities. Kahit naman we're doing everything that we can to secure Davao City, pero if yung PNP chief magsasalita na ang droga pampagising, what can you expect? And bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga, ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka. It is very encouraging for them na nakikita nila na hindi talaga stricto yung presidente natin pagdating sa peace and order. Ano? Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano? Hindi ako nakikipag... Bahala kayo sa ginagawa nyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. So kaya makikita nyo may mga maraming bangag talaga sa Facebook, recording themselves and putting it on social media na nagsasabo sila. Maya na lang may makikita ka na mga matatandang tao, yung pinapatay nila, pinuputulan pa talaga nila ng ulo, tapos bangag nakuhuli. It's all documented. A lot of crazy things are happening in this country right now, especially crimes. Prohibited yan drugs eh. It should not come out of somebody's mouth, especially when you are the chief PNP. Para kasing sinasabi mo, you're tolerating these kinds of activities. Wala ka mang narinig talaga ang presidente na threatening criminals. Wala talaga. Pangulong Duterte ng gobyernong Agva. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili pa rin ang tiwala at ang matinding suporta worldwide saan mang sulok ng mundo at mas lalo pang lumalakas ang mga Duterte sa mata ng mga Pilipino at sa naging kaarawan ng dating Pangulong Duterte. Maging ang New York ay binati na rin ng dating Pangulong Duterte sa kanyang kaarawan at nag-trending sa mundo ng social media ang mga birthday greeting para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. At maging sa New York Times Square billboard ay nagkaroon din ng pagbati sa kaarawan ng dating Pangulo na hindi makakalimutan maging ng ibang lahi si dating Pangulong Duterte saan mang sulok ng mundo. At maging ang sikat na Filipino-American model na si Mariel Rodriguez Padilla na asawa ni Senator Ruben Padilla ay pinabilib at sobrang hinangaan ng mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga taga-suporta ng mga Duterte matapos itong tila manindigan at nagsalita na di man pinangalanan ngunit natapwat tila na sampal ng katotohanan at kahihiyan ng gobyernong Agva kasabay sa pagdiriwang ng kaarawan sa dating Pangulong Duterte na kasalukuyang nasa ICC sa The Hague, Netherlands. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa ginanap na malawakang event worldwide kung saan man saan sulok ng mundo kasabay sa selebrasyon sa araw ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay di makahulugang karayom at pang Guinness World of Record na talaga na siyang tila gumimbal sa gobyernong Agva sa the largest birthday party na talagang pasok sa banga. Ayon pa sa post ni Flatchick online, gusto nyong makita ang mga localities na nag-celebrate ng engranding birthday party ni Tatay Digong last night? See attached pics from me, Real Talker. Pang Guinness Book of Records na yata ito kung tutuusin. The simultaneous celebration of largest birthday party held in the Philippines and K cities worldwide. What a feat! Tayo lang Pilipinos nakakagawa ng ganyan sa buong mundo dahil pinapakita yan sa International Criminal
Criminal Court ICC na ang taong nasa kanila ay mali ang mga binibintang sa kanya. Ang kagustuhan nilang alisin si PRRD sa political game nila sa Pilipinas ay lalo lamang nilang pinasikat worldwide at ginawa pa nilang hero, legend at martir sa mata ng mga tao sa buong mundo. The world is now watching and realizing what a farce this circus they all created against the man who only loved the Philippines and the Philippines. I-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sa kabila ng kaliwat kanang siniraan at halos taplakan na ng lupa at ang mas masaklap pa, hindi pa nakontento. Tila sa pilitan pang dinala at inaresto ang dating Pangulong Duterte ng gobyernong Agva. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili pa rin ang tiwala at ang matinding suporta worldwide saan mang sulok ng mundo at mas lalo pang lumalakas ang mga Duterte sa mata ng mga Pilipino at sa naging kaarawan ng dating Pangulong Duterte. Maging ang New York ay binati na rin ng dating Pangulong Duterte sa kanyang kaarawan at nag-trending sa mundo ng social media ang mga birthday greetings para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. At maging sa New York Times Square billboard ay nagkaroon din ng pagbati sa kaarawan ng dating Pangulo na hindi makakalimutan maging ng ibang lahi si dating Pangulong Duterte saan mang sulok ng mundo at maging ang sikat na Filipino-American model na si Mariel Rodriguez Padilla na asawa ni Senator Ruben Padilla ay pinabilib at sobrang hinangaan ng mga Pilipino lalong-lalo na ang mga taga-suporta ng mga Duterte matapos itong tila manindigan at nagsalita na di man pinangalanan ngunit natapwat tila nasampal ng katotohanan at kahihiyan ng gobyernong Agva kasabay sa pagdiriwang ng kaarawan sa dating Pangulong Duterte na kasalukuyang nasa ICC sa The Hague, Netherlands. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa ginanap na malawakang event worldwide kung saan man saan sulok ng mundo kasabay sa selebrasyon sa araw ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay di makahulugang karayom at pang Guinness World of Record na talaga na siyang tila gumimbal sa gobyernong Agva sa the largest birthday party na talagang pasok sa banga. Ayon pa sa post ni Flat Chick online, gusto nyong makita ang mga localities na nag-celebrate ng engranding birthday party ni Tatay Digong last night? See attached pics from me, Real Talker. Pang Guinness Book of Records na yata ito kung tutuusin. The simultaneous celebration of largest birthday party held in the Philippines and K cities worldwide. What a fee! Tayo lang Pilipinos nakakagawa ng ganyan sa buong mundo dahil pinapakita yan sa International Criminal Court ICC na ang taong nasa kanila ay mali ang mga binibintang sa kanya. Ang kagustuhan nilang alisin si PRRD sa political game nila sa Pilipinas ay lalo lamang nilang pinasikat worldwide at ginawa pa nilang hero, legend at martir sa mata ng mga tao sa buong mundo. The world is now watching and realizing what a farce this circus they all created against the man who only loved the Philippines and the Filipinos. Maraming salamat mga kababayan for standing for the truth and justice for Tatay Digong. Hashtag bring PRRD home. Hashtag justice for PRRD. Unquote. Maging ang Vice President na si Sara Duterte ay hindi makapaniwala sa ginanap kahapon sa isinigawang pagdiriwang sa araw ng kaarawan ng kanyang ama na walang iba kundi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ayon pa sa kanya, and I quote, "Ngayon lang ako nakakita ng tao na nag-birthday na buong mundo ay meron siyang selebrasyon sa kanyang birthday. And it shows the goodness of his heart and the love for the people because otherwise, the people will not love you if they don't feel the love coming from you." Thank you very much mga kababayan.
Unquote. Kaugnay sa pang Guinness World of Record na birthday celebration ng dating Pangulo ay hindi naman nakapagpigil si Teo Moreno na magbigay ng kanyang pahayag at tila sampalin ng katotohanan at kahiyan ang gobyerno ng Agba. At ayon pa sa kanya, "Today, we made history." An estimated 350,000 Dabaweños gathered to celebrate the 80th birthday of former President Rodrigo Roa Duterte for the first time in Philippine history. An illegally detained leader by a foreign entity is being honored not just in his hometown but across the world. No AKAP, no AX and TUPAD involved. The celebration extended to other places in and out the country. Pilipinas, Duterte pa rin. Unquote. Sobrang nakakahanga talaga yung mag-effort ang mga ordinaryong Pilipino at ang taong bayan para lamang ipadama ang walang humpay na pagmamahal at katapatan sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Tatay Digong, na kahit sa simpleng bagay at presensya sila'y nagkakaisa para ipakita sa dating Pangulo na hindi ito nag-iisa. Hindi naman nakapagpigil at sobrang hinangaan ng taong bayan at mga Pilipino, lalong-lalo na ang taga-suporta ng dating Pangulo, bahay ni Senator Ruben Padilla, ang asawa nitong si Mariel Rodriguez Padilla, matapos nag-viral sa mundo ng social media ang kanyang video na tila siyang gumimbal at tila sumampal ng katotohanan at kahiyan sa gobyernong Agba. Narito at panuorin natin ang full video. We are in the grocery now, buying para sa handa sa birthday ni PRRD. So here, we are going to make pancit. So bibili tayo ng pancit. Walo pa man? Hindi. Ilan na yan? Tatlo na po. Prepping for our pancit and lumpiang Shanghai. Yan kami lahat. Kaya naman na bumili na lang kami, pero mas espesyal kasi personal at naglaan talaga ng oras, hirap at pagod para sa birthday. Thank you po, Tatay Digong. Happy birthday, Tatay Digong! 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 Stay strong, nandito lang kami para sa'yo. Walang iwanan. Happy birthday, Tatay Digong! Happy birthday, Tatay Digong! Vice President Inday Sara Duterte Carpio, the future President of the Philippines. Ngayong punta sa inyong tanan, magandang umaga sa inyong lahat. Naimbang na aldaw, kada kayo amin. Yun lang alam ko, di ba wala yung pagkasinan? Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Unahin po natin ang pagpapasalamat natin sa Dutch Police at sa municipal government ng The Hague, Netherlands sa kanilang pagtutulot, sa pagpahintulot na tayo po ay magsama-sama ngayong umaga na ito para po sa celebration ng 80th birthday ng ating minamahal na Pangulo Duterte. Di ba sa Chinese yun, kay malas daw ang 9, so malas ang 79. So, muabot na ang survey, kaya nalampasan na niya ang 79. Na siya sa formidable 80. Infinity. And pag pamutan mo niyo siya, ang iyahan ito ba, birthday na niyo, lagi, siya, saan ito ba siya, 83, siya 83 na po, 84 na po, 85 na po, anak ko sa iyang, magdali, mangka. In short, kay ang 100,000 ba yan, no? So 100. So bakit na nagmamadali? Sabi niya, kasi may 100,000 ang 100 years old sa Pilipinas. So maraming salamat sa inyo, marami sa ating mga kababayan. Nandito ay hindi taga Netherlands, marami ang nagbiyahe
Yung iba kahapon ay nakita ko na doon sa downtown, sa city center, galing ng London, galing ng Belgium, may dumating na galing ng Germany, UK, and France. UK, Ma'am, ano yung flag na yan? Norway, Switzerland, name the flag ito, Denmark, Finland, Sweden, Finland, 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 UK ma'am, UK, 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 Ireland. Davao, 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 Taal, Kuwait, Wales. Kasama ka sa Kuwait, ani. Hindi mo alam ang plano. Davao, yes. So yes, maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat sa mga kababayan natin doon sa Pilipinas. Iba't ibang lugar sa Pilipinas na nagse-celebrate ng 80th birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon lang ako nakakita ng tao na nag-birthday na buong mundo ay meron siyang celebration sa kanyang birthday. And it shows the goodness of his heart and the love for the people. Because otherwise, the people will not love you if they don't feel the love coming from you. So thank you very much, lalo-lalo na sa ating mga kababayan na nandoon sa Pilipinas. Kanina pa sila nagsimula, 2:00 ng hapon at hanggang daw sila matapos ang 12 midnight at matapos ang araw na ito ng kaarawan ni Pangulong Duterte. At syempre, ang pagpapasalamat ko sa ating mga organizers dito sa The Hague, sa ating pagtitipon ngayon. Merong nag-apply ng permit, merong nag-organize ng ating sound system, merong nag-organize ng ating mga barikada, at marami pa silang pinagtrabahuan para mapanigurado na komportable at meron tayong time and space ngayong araw na ito para sa ating picnic celebration ng birthday ni Pangulong Duterte. Maraming salamat sa inyo, mga organizers natin. Paalala ko lang, dahil kahapon nandito po ako, kumuha po ako ng mga gamit na hindi kailangan, hindi ginagamit ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa loob, ay pinakuha sa akin. Sinabihan ako doon sa loob na pakiusapan kayong lahat, kasama na ang media, na huwag mag-video footage at pictures sa kanilang pasal ng kanilang detention facility, lalong-lalo na sa mga tao na pumapasok at lumalabas. Bawal po sa kanilang protocols ang videohan ang kanilang detention facility. So pakiusap ko lang, sundin natin kung anong protocol nila dito sa videotaping and sa recording and sa photography. Dahil sa ngayon, nakikita ninyo na napaka-lenient at napaka-cooperative nila sa atin, at nakikita nila na, at tinutulungan nila tayo na maipakita sa mundo kung ano yung nararamdaman natin. Kaya yung mga maliliit na bagay na hindi nila na huwag dyan kayo mag-film at pag-videotape ay sundin natin. Ang susunod po ay mensahe galing kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi niya ito sa abogado kahapon at sinabihan niya ang abogado dahil hindi ko makikita si Inday Sara bukas dahil ang nakaschedule bukas ay ang aking kapatid si Veronica at si Shelito, ang kanyang mama. Sabihin ko sa lahat ng mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte at sa lahat ng mga abogado na kaibigan niya to sinabi niya na huwag tayong makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin kaparte ng proseso ng korte. Sabi niya, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong pagsuporta, kung gusto ninyo ipahayag ang inyong galit na nararamdaman, or kung kasiyahan na nararamdaman, sabi niya, huwag natin pag-usapan ang kaso at huwag natin pag-usapan kung ano yung nangyayari sa kaso. Lalong-lalo na pagdating sa mga complainants o reklamo
na nandyan sa loob sa International Criminal Court. So yan po yung mensahe ng detention center. Pakiusap ng detention center sa ating lahat. Yan po yung message ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na pinadaan niya sa abogada na pumasok sa kanya at nakipag-meeting sa kanya kahapon. Ang susunod po ay sinabi sa akin ni Pangulong Rodrigo Duterte noong huli naming pagkikita, meeting sa loob. Sinabi niya, sabihin sa inyo, sabihin sa ating mga kababayan na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng kanilang mga guest candidates. So, tulungan niyo po ako isa-isahin kasi noong nakaraan ay nakalimutan ko yung isang pangalan. So, isa-isahin po natin ang kanilang mga apelido. Una po ay si Senator Bongo. Yes! Pangalawa ay si Senator Bato de la Rosa. Yes! Ang sunod po ay si Senator Attorney Jimmy Bondo. Yes! Ang susunod ay si Senator Attorney J.D. Hinlo. Ang susunod ay si Senator Attorney Raul Lambino. At ang panghuli po ay ang ating kaibigan, si Mr. Senator Philip Salvador. Yan po ang candidates ng PDP. At ang kanilang mga guest candidates ay nauna si Senator Attorney Rodante Marcoleta, si Senator Attorney Vic Rodriguez, Senator Pastor Apollo Kibuloy, at ang panghuli ay si Senator Dr. Richard Mata. Yan po ang sabi niya kasi nagplano sila ng mga kampanya bago siya dinala. Sa pilitang dinala dito sa ICC detention, meron silang mga plano ng mga iba't ibang rallies para sa mga senators na PDP laban at kanilang mga guest candidates. So sinabi niya, sinabi niya, ano, ma'am, para ano, si PRD Coke Zero yon, ako Pepsi Max. Para ano, balanse ang competition. Yes, at sinabi niya, hindi na niya magawa ang mga paa niya tumayo sa stage doon sa Pilipinas at sabihan ang mga supporters kung bakit kailangan natin iboto yung 10 diretsyo at wala ng ibang kandidato na iboto. Kaya sabi niya, ipaabot sa inyo na kailangan niya ang tulong na mga PDP senators at ng mga guest candidates ng PDP laban. Ang sunod po ay actually, nakalimutan ko kanina, dapat ang opening natin ay pagpapasalamat sa Diyos sa magandang araw na ito. Walang init, walang ulan, sakto lang ang lamig. At nabiyayaan tayo ng pagpahintulot o permission na masama-sama sa araw na ito. Kanina, habang naglalakad kami, ay narinig ko yung kanta na The Greatest Love of All. Sabi nung kasama ko, sabi niya, maganda ka ng kanta mo kasi papakantahin ka niya nila. Sabi ko, wala talaga akong makontribute sa kanta ngayong araw na ito, maliban sa Happy Birthday song. Na nagawa ka natin kanina o hindi pa? Gawin natin ngayon. Punta na tayo doon. Maliban sa Happy Birthday song. So, yun po ang message ni Pangulong Duterte sa politika ng ating bayan. At sinabi niya na bantayan natin ang ating boto. Dahil ang mga tao na desperado ay kung ano-anong pandaraya ang naiisip para lang manalo sila. Kaya kailangan daw ay bantayan natin ang ating boto at paniguraduhin natin na tama ang pagkabilang ng mga boto ng ating mga senators. So yan po ang message niya sa politika. Ang message ko naman sa kanya,
sa kanyang birthday ay pinost namin doon sa aking social media account sa Facebook. Sinabi ko doon, my warmest wishes for former President Rodrigo Duterte. My warmest birthday wishes for former President Rodrigo Duterte. And I thank him for emphasizing the value of education sa akin. And I thank him as well for teaching me resilience and courage through his exigence. Si PRD kasi very demanding siya as a person, which is good kasi isa yan sa kailangan ng isang leader. Isa yan sa quality na kailangan ng isang leader to make things happen. You have to be very exacting and very demanding, especially sa mga tao na katrabaho mo o kailangan gumalaw para sa trabaho mo. And that was his way as well sa amin noong kami ay lumalaki. At nagpapasalamat ako doon dahil natuto ako na maging resilient and brave dahil sa kanyang pagpapalaki sa amin. In fact, noong isang beses na magkausap kami sa loob, sabi niya sa akin, alam ko, pag-usapan namin ang pagbisita ng aking mga kapatid. At sinabi niya sa akin, sabihan mo sila, bago sila pumasok dito, huwag silang umiyak. So yun ang mensahe niya sa kanila. At sinabi ko din sa mga kapatid ko na ubusin niyo yung luha ninyo sa loob ng banyo. Pagpasok ninyo doon, huwag kayong umiyak. Dahil ayaw niya na nakikita ang, sa amin, ayaw niya na nakikita na umiiyak kami. In fact, noong gathering natin, noong 23, noong nakaraang Sunday, sinabi ko din yan sa inyo na isang beses tumawag ako sa kanya, umiiyak ako. Tapos tinatanong lang niya, nasaan ka? Nakimlak ka ba? Tapos iyak pa rin ako ng iyak, hindi ako makapagsalita. Sabi niya, buntis ka ba? And then sinabi ko lang, nahihirapan ako sa aking pag-aaral. And then sabi niya sa akin, bakit ka umiiyak? Mag-aral ka, bumalik ka sa mga libro mo, mag-aral ka. Ganun siya na klase na parent, no? Ang mga bagay na iniiyakan lang ay kung nakidnap ka or nabuntis ka na wala sa panahon. So yun ang pinagpapasalamat ko sa kanya ngayong araw ng kanyang kaarawan. And syempre, napaabot ko yung pagpapasalamat sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo sa pagpapakita nila ng suporta sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Idasal natin ngayong araw na ito na sana ay ibalik na siya doon sa Davao City, sa Pilipinas, dahil inaantay na siya doon ng mga Davaoenyo dahil siya ay meron pang term o darating pa yung term niya na magiging mayor pa siya ng Davao City. At syempre, idasal natin na siya ay bigyan ng lakas ng loob na harapin lahat ng kanyang problema sa paglalaba, pagluluto, at paglinis ng kwarto niya dyan sa loob ng ICC Detention Center. Dahil nasanay kasi siya na merong girlfriend o merong kalimin na nag-aalaga sa kanyang pagkain, paglilinis ng bahay at paglalaba. So hindi ko lang alam ngayon dahil ilang araw na rin kami hindi nagkausap kung natuto na ba siya maglaba. Kasi sinabihan ko siya na kailangan mo talaga matutong maglaba kung hindi pa balik-balik yung balik-balik yung damit mo na hindi mo siya malinis. So sana ay, yun nga, pagdasal natin na malampasan niya ang hamon ng paglalaba, pagluluto at paglilinis. At sana ay, dasal din natin na sana ay kunin na niya yung kanyang right na maglakad sa loob, sa labas ng building, doon sa kanilang park, meron silang park sa loob, ay sana ay kunin na niya yung right niya na lumabas at maglakad doon
sa park. So let us pray that he learns to do these things one day at a time until kukunin na natin siya para ihatid pauwi sa Davao City at bumalik sa pagsiservisyo sa ating bayan. Yung nakaraang rally noong 23, March 23, sabi ko sa inyo, di ba? Ako, may takot ako para sa kanya na ibalik siya sa Pilipinas dahil nakita naman natin kung ano yung kapasidad na kanyang mga kalaban. They can easily assassinate a person on the airport tarmac, no? So yun yung takot ko. At sinasabi ko sa kanya yon, pero ang kanyang paninindigan na gusto niya talagang umuwi sa Davao City ay you cannot shake it out of him. So sabi ko sa kanya, sabi ko 80 ka naman na, so kung anong gusto mo ay yun ang ibibigay namin sa iyo dahil mahalaga sa isang tao na 80 years old ay masaya siya dahil meron na lang naiwan na 20 years sa buhay niya. Kasi I'm sure kukunin na siya may 100, no? By the moment na makuha niya yung 100,000, okay, I'll go. Ito yung baon ko. So very important. Hindi lang kay Pangulong Rodrigo Duterte, but doon sa mga lola natin, mga magulang natin, mga kapatid natin na 80, 85, 90, 95 years old na bilang